ako eh. Nahirapan ko itin. Mamaya na ako kuya, please lang. Huwag niyong masyadong ipilit dahil sobrang hindi ko maintindihan sa sabi ni madam. Hello guys! Ang dami ko nakikitang video online na di umano ay nag-a-attitude daw si Diwata sa mga normal na tao or mga normal na vloggers, pero ibang-iba daw yung pakikitungo niya sa mga mayayaman niyang visitors or customers sa paresan niya. Kaya naman maraming tao ngayon ang nagtatanong kung bakit naman daw ganun si Diwata na namimili ng tao na pakikisamahan ng maayos based sa kanilang status sa buhay. Bago tayo mag-proceed sa video na to sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Meron akong dalawang videos dito na nagpapakita kung paano yung treatment ni Diwata sa mga taong pumupunta sa paresan niya based daw sa status ng buhay nila. So, ito yung video number 1. Ito daw ay isang vlogger na gustong magpa-picture kay Diwata, pero tignan natin ang reaksyon ni Diwata dito sa vlogger na to. Nahirapan ko itin. Mamaya na ako kuya, please lang. Huwag niyong masyadong ipilit dahil sobrang hindi ko maintindihan sa sabi ni madam. Kasi ang dami kong iniisip. Pagod ako, wala pa akong tulog. Galing pa ako ng ginsan. Diretso dito mag-live. Tapos wait lang naman. Tao lang din ako, hindi ako robot. Pagkakala niyo, robot na ako. Kapagod din ako. At ito naman ang video number 2 na talagang ibang-iba daw yung pakikitungo naman ni Diwata dito sa babaeng customer na pumunta sa kanyang paresan dahil daw siya ay mayaman. Ayan, panoorin nyo naman to. Dumadaan sa train, pupunta ako Manila. Maraming salamat, madam. Gusto pumunta dito ng mga mayora lang. Mayora ng Laguna. O sige. Sabi mo lang kung kailan para ma-prepare ko yung VIP room. Sarin. Maraming salamat. Thank you, sir. Alam niyo na ha. Mayora. Hello. Bye-bye, Ben. Bye-bye. Salamat. So, ayun na nga. Based daw sa dalawang videos na pinlay natin, makikita daw kung gaano kakaiba ang pakikitungo ni Diwata sa mga tao na pumupunta sa paresan niya based daw sa status ng buhay nila. Yung video number 1 ay isang simpleng vlogger lang, and yung video number 2 na todo yakap pa kay Diwata ay mayaman daw na customer. Pero kung ako naman ang tatanungin niyo sa issue na to, tao lang din naman si Diwata, no? And hindi naman everyday happy lang, and hindi naman everyday camera ready. Parang yung ibang celebrity, 'di ba? Para kasing celebrity na ngayon si Diwata na ang dami nagpapa-picture, ang dami nag-document ng ginagawa niya sa araw-araw. And hindi naman kakayanin talaga kung bawat minuto na lang araw-araw good mood ka or talagang ready ka sa mga taong gustong magpa-shoutout or gustong magpa-picture sa'yo. So ayun, tao lang din naman si Diwata at normal din naman talaga yung magsungit ka paminsan-minsan. And besides, hindi naman talaga obligasyon ni Diwata yung maki-picture or makisalamuha or i-entertain lahat ng guest sa paresan niya dahil businessman lang din naman yung tao na busy sa negosyo niya, 'di ba? Pero real talk lang ha. Sabihin na natin na iba ang pakikitungo ni Diwata sa mga normal na tao versus sa mga mayayaman daw na customers. And normal lang din naman 'to. Kung ikaw ang ilalagay sa posisyon ni Diwata, hindi mo ba papakitunguhan ng maayos yung tao magbibigay sa'yo ng 10K, ng Louis Vuitton, ng cake, ng kung ano-anong mamahaling bags dyan? Diba? Kabastusan naman siguro yun. And tayo as a person, normal lang din naman na mag-iba yung mood natin. For example, meron tayong friend na bigla-biglang may iaabot na manlilibre all of a sudden. Diba? Biglang mag-iiba yung mood natin. Kasi ginawan tayo ng mabuti or may nabigay sa atin yung tao. Compared naman na dito sa mga vloggers na gustong-gustong magpa-picture, gustong-gustong i-video lahat ng bawat galaw ni Diwata para kumita ng pera. And tama din naman yung term na ginamit ni MG or Makagago tungkol dito sa mga vloggers na ginawa ng hanap buhay or source of income ang
pinaggagawa ni Diwata sa araw-araw. And I think normal lang din naman na masungitan ka as a vlogger, especially kung nakaharang ka na sa daan or nakakaabala ka na sa trabaho ng tao. And besides, ikaw naman yung kumikita at walang napapala sa inyo si Diwata sa pagbablog-vlog na yan. So for me, gets ko naman yung point ni Diwata sa issue na to. Pero kung kayo ang tatanungin ko, ano ang masasabi nyo sa issue na to? Pabor ba kayo kay Diwata na may pinipili daw na pakikitunguhan ng maayos sa parisan niya? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure na naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa dito. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.